Welcome to Health Matters, ang inyong pinagkakatiwalaang podcast para sa mga pag-uusap na nagbibigay buhay sa ating kagalingan. Ngayong buwan ng Agosto, nakikisa po tayo sa pagdiriwang ng Lung Month. Ito po ay nagbibigay pansin sa mga daanan sa atin sa hangin na nagpapanatili sa atin araw-araw. Ngayong episode na ito ay pagtutuunan natin ng pansin ng asthma. Ito isang kondisyon na nakakaapekto ng milyong-milyong tao sa buong mundo mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Ano ang mga nagti-trigger nito, paano ito ma-manage at ano yung mga hakbang na dapat nating gawin upang matiyak ang mas malusog na baga para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Manatili po tayo sa ating usapin para sa ating eksperto dito na nagbabahagi ng mga insights at nagbibigay sa atin ng mga practical tips sa pamumuhay ng maayos sa asthma dahil pagdating sa ating kalusugan, ang bawat paghinga ay talagang mahalaga. Makasama po natin na isang kaibigan po natin, isang internist at adult pulmonology fellow na si Dr. Charity May Tolentino. Dr. Cha, welcome to Health Matters. Magandang araw po, Doktong, at sa ating lahat. Ngayong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ng Lung Month. Kaya naman ating tatalakayin ng isang pinakakaraniwang sakit sa baga na nakakaapekto sa maraming Pilipino, ang asthma. Okay, Doc Cha, ano po itong asthma at paano ito naiiba dun sa simpleng ubo or sa simpleng sipon? Ang asthma, Doktong, o hika ay isang kondisyon kung saan namamaga at sumisikip ang daanan ng hangin sa baga. Nagdudulot ito ng hingal, ubo at wheezing, parang sipol habang humihinga. Hindi ito pareho ng simpleng ubo o sipon na dulot ng impeksyon at kadalasan ay pansamantala lang. Ang asthma ay isang pangmatagalang kondisyon, bagamat hindi ito nakakahawa, maaaring makaapekto ito sa pang-araw-araw na gawain, lalo na kung hindi ito kontrolado. Okay, Doc Chang, very good information yun sa ating mga televiewers, sa manikikinig. Sino ba ang maaring magkaroon ng hika? Sino maaring magkaroon ng asthma? Walang pinipiling edad, kasarian, relihiyon, lahi o trabaho ang hika, kahit sino, bata, matanda, lalaki o babae, ay maaaring magkahika. Ngunit dapat tandaan na ang mga may hika ay unang nadidiskubre habang bata pa. Kung isa sa iyong magulang ay may hika, maaaring mamana mo ang tendensiya na magkaroon ng hika, pero hindi ibig sabihin na siguradong magkakahika ka. Hindi rin ibig sabihin na kapag walang may hika sa inyong lahi ay hindi ka magkakahika. Ang panganib o risk ng pagkakaroon o pagdevelop ng hika ay dahil sa dalawang salik o factors. Ang dalawang salik na ito ay una, tendensiyang mamana ang sakit. Ang pangalawa ay ang impluensya ng kapaligiran. So, inherited tendency at environmental factors. Okay, Doc Cha, ano naman yung cause? Ano yung mga sanhi ng hika? Doktong, hindi lubusang alam kung ano ang tunay na sanhi ng Mhm. hika. At pakakatandaan na ang hika ay walang sadyang gamot, ngunit marami tayong paraan para makontrol ang mga sintomas at pag-atake nito. Ayon sa pagsusuri at pag-aaral, ang mga patuloy na pamamaga o chronic inflammation na meron sa isang may hika ang isang dahilan upang magkaroon ng atake ng hika. Ang sensitibo at mabilis na mairitang daanan ng hangin ng isang may hika ay ang siyang dahilan ng dagliang pagkipot at pamamaga sa sandaling ito ay mairita ng mga bagay na tinatawag nating triggers. Ang aking nabanggit sa madaling salita ay ang asthma formula. Ang taong may hika ay may sensitibo at madaling mairitang daanan ng hangin kapag na-expose sa mga trigger, nagkakaroon ng pamamaga at pagsikip ng daluyan ng hangin na nagdudulot ng hirap sa paghinga. Okay, Doc Cha, ano naman yung mga bagay na maaaring magdulot ng asthma attack? So ngayong nalaman na natin, Doktor, kung ano ang asthma o hika, alamin naman natin kung ano ang mga bagay na maaaring makapagpasimula ng atake nito o makapagbago sa daanan ng hangin ng isang may hika. Ang tawag sa mga ito ay mga tinaguriang triggers. So ang triggers ay mga bagay o mga pangyayari na maaaring makapagpabago sa daanan ng hangin sa baga ng isang may hika. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareho ang trigger ng mga may hika. Minsan, maaaring magkakaiba din kaya huwag kayong magtataka. Ang mga triggers ng asthma ay maaaring hatiin sa tatlo. Dapat bawasan, iwasan, at dagdagan. So kasama sa mga dapat bawasan at iwasan ang alikabok, ipis, amag, usok ng mga sigarilyo, polusyon, ilang pagkain tulad ng seafoods, shellfish, itlog, preservatives, at ilang gamot gaya ng aspirin at beta blockers. Mahalaga ring mag-ingat sa pabago-bagong panahon, sipon, impeksyon at maging sa stress o matinding emosyon. Samantala, may mga trigger na hindi kailangang iwasan ng lubusan, katulad ng ehersisyo. Sa halip,
Ito'y dapat dagdagan dahil nakapagpapalakas ng katawan at nakakatulong sa stress basta't kontrolado muna ang asthma at gumagamit ng inhaler kung kinakailangan. Sa madaling sabi, bawasan ang exposure sa alikabok, usok at polusyon. Iwasan ang paninigarilyo, maling pagkain at gamot, at dagdagan ang malusog na pamumuhay at regular na ehersisyo. Okay, Doc, paano ginagamot ang asthma? May tablets ba dyan or inhaler? Paano gamutin? Mm, Bago ko po sagutin yan, Doktong, alamin din muna natin kung ano nga ba ang tunay na layunin o hangarin sa paggagamot ng hika. Isa lamang ang sagot dito, ang pagkakaroon ng pangmatagalang kontrol ng hika. Masasabing kontrolado ang hika kung walang sintomas sa araw o gabi, walang limitasyon sa pag-ehersisyo, bihirang atakihin, hindi kinakailangang pumunta ng emergency room, at halos hindi na gumagamit ng mga reliever. May dalawang uri ng gamot na ginagamit para sa hika. Una dito ang mga relievers, na mabilis magbigay ng ginhawa, ngunit panandalian lamang ang epekto. Kabilang dito ang salbutamol. Karaniwan itong ginagamit kapag may atake ng hika o biglang hikalin. Ikalawang uri ng gamot ang mga controllers, na ginagamit araw-araw parang maintenance upang pigilan at makontrol ang pamamaga ng daanan ng hangin. Kabilang dito ang mga inhaled corticosteroids tulad ng budesonide, beclomethasone at fluticasone. Meron ding kombinasyong gamot tulad ng salmeterol fluticasone at budesonide formoterol na parehong nakakatulong sa pangmatagalang kontrol ng hika. Sa madaling salita, ang relievers ay ginagamit para alisin ang sintomas tuwing may atake, habang ang controllers naman ay ginagamit upang maiwasan ang pag-atake at mapanatiling maayos ang kalusugan ng baga. Okay, Doc, tuwing kailan naman umaatake yung mga asthma? Gaano ito ka-severe? Gaano kalala itong mga asthma? Ang hika ay walang sinusunod na pattern. Pagdating sa panahon, sa mga ginagawa, o kung may sakit ka man o wala. Ito'y pasumpong-sumpong at pabago-bago. Mahirap din mapredict kung lalala o hindi ang isang asthma attack. Ang bawat atake ng hika ay paiba-iba rin ang kahihinatnan at maaaring maiba sa mga nakaraang atake. Minsan maaaring mild lang, pagkatapos gumamit ng reliever, okay na ulit. Minsan ang mga sintomas ay lumalala na kailangang dalhin sa ospital. Minsan, lumalala ito at maaaring ikamatay ng isang may hika, kaya't hindi totoong walang namamatay sa hika. Ang pagkamatay sa asthma ay bihirang nagaganap pero mahalaga na ito ay maiwasan. Nakapanghihinayang lamang dahil marami sa mga pangyaring ito ay maaaring maiwasan. Preventable deaths ang tawag dyan. Kung maayos ang pag-aalaga natin sa ating hika at pinagsisikapan nating palagi ang control, ang ating hika, ay hindi tayo matatakot na malagay sa panganib. Okay, Doc, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, saan kanila pwedeng puntahan? Saan kanila pwedeng bisitahin? Ngayon po, Doktong, na ako ay nag-aaral para maging isang pulmonologist, maaari niyo po akong makita tuwing Tuesdays and Thursdays sa OPD Pulmonology Clinic around 1 p.m. to 5 p.m. po. Okay, maraming salamat, Doc. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong araw. Naway naging malinaw sa atin kung ano ang asthma, paano nakikilala ito, at kung paano makokontrol ito. Tandaan po natin ang asthma ay hindi nakakahawa at higit sa lahat, kayang kontrolin basta't alam natin ang ating mga triggers at tama ang paggamit ng magamot. Sa tamang kaalaman at gamutan, posible pa ring mamuhay ng normal at aktibo. Yan lamang po muna para sa episode ngayon ng Health Matters. Umaasa po kami na ang pag-usap na ito ay nagbigay sa inyo ng mas malinaw na pag-unawa tungkol sa hika. Na-discuss po natin ano po ito, paano po ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay, at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mahusay na mapangasiwaan ito. Tandaan kung ikaw o isang taong mahal mo ay may hika, regular na magpa-check up sa isang healthcare professional at huwag atubiling magtanong tungkol sa inyong plano sa paggamot. Gaya ng ating nakasanayan, ang aming layunin ay ang pagbibigay ng inyong kaalaman sa kalusugan. At huwag kalimutan mag-subscribe para hindi makaligtaan ang mga susunod pang episode. Hanggang sa susunod, manatiling may kaalaman, manatiling malusog at alagaan ang inyong sarili.